Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Nagkakape si Nardo sa kanilang terrace nang dumating ang kaibigang si Arman. Katuwang niya ang kaibigan sa gawain sa malawak nilang lupain, kagaya ng pagsasaka, pag-aani ng mga prutas at gulay hanggang sa pagbebenta at pagdadala ng mga ito sa kanilang mga suki sa iba't ibang lugar. Tuwing umaga ay hinihintay ni Nardo ang kaibigan at sabay silang pumupunta sa taniman para bantayan ng mga taong inuupahan para magtrabaho roon. Hoy, mukhang nakasalo ka na ng biyaya ah. 2,500 yung nakuha mo. Tingnan mo nga naman nakatanga ka lang dito sa labas, nagkapera ka na kaagad. Ano bang pinagsasabi mo? Nakapangulong baba ka kasi. Tingnan mo yung kape mo, iniinom na ng langaw. Bakit ka ba nakatulala dyan? Sino bang tinitingnan mo? Ayun yung babaeng pamangkin ni Aling Diling. Yung nagdidilig ng halaman, bagong dating yan. Galing daw ng Maynila. Ang ganda ang sexy, ang kinis. Ibang-iba sa mga babae dito sa atin. Nakakangat ang ganda niya eh. O bakit? Type mo? Oo. Kaya lang nag-aalangan ako. Uy, bakit naman? Hindi naman ako gwapo, no? Anong pantapat ko sa ganda niya? Ang mga magagandang babae, gwapo rin ang hanap ng lalaki. Baka nga, kakausapin ko pa lang bagtabuyan na ako niyan Sinabi mo pa. Kaya, wag na Di rin naman kayo bagay niyan Di siya bagay sa'yo. Saka, diyado ka. Ha? Paano mo nasabi? Ako pa talaga diyado ha? Kilala mo ba siya? Oo, kaklase ko siya nung high school. Nalipat sila sa Maynila kasi nagkatrabaho yung tatay niya dun Isinama na silang mag-ina. Nag-iisang anak yan. Ang sabi ng mga mabibilis na chismis dito sa atin, na-aksidente yung mga magulang niya. Nakasama raw sa mga nasawi sa isang gusali nung may sunog. Dati pa raw kasing pinauwi kaso ayaw niya. Kasi nasari na sa buhay Maynila. Pero yun, nagkanda hirap-hirap na daw doon kaya pinauwi na ng tiyahin nilang si Aling Diling. Kaya yan, nandyan na sila. Ganun ba? Kawawa naman pala Anong kawawa? Baka sabihin mo karma niya yan. Karma? Bakit naman siya kakarmahin? May nagawa ba siyang masama sa kapwa? Ikaw talaga judgmental ka kaklase mo lang siya nung high school pero hindi ibig sabihin na kilala mo na yung buong pagkatao niya. Ikaw sama mo Hindi karma niya talaga yan. Masama kasi ugali niya mata pobre. Kahit di naman sila mayaman. Maldita, masungit, mukhang pera. Ang dami niya maliligaw dati kasi nga maganda siya. Pero wala siyang sinasagot kasi mas mahirap pa raw sa daga ang buhay nila. Ang gusto niyang lalaki, yung maraming pera at may aahon siya sa hirap. Gusto niya kasing magbuhay rin Yung hihiga na lang sa salapi. Uy, grabe ka High school pa kayo noon. For sure nagbago na siya. Ilang taon na rin yung lumipas Kung masama ugali niyan, hindi siya kukup-kupin ng kamag-anak. Yan ang akala mo. Parang hindi mo kilala yung kapitbahay mong si Aling Diling Katapat pa nga ng bahay mo yung matandang yan, di ba? Maraming galit dyan kasi masama ang ugali. Pareho sila ng ugali ni Annalisa. Annalisa? Annalisa pala pangalan niya. Oo, kaya kung babae na lang din ang hanap mo, kahit sino, wag lang si Annalisa, Alam ko liko ng bitukan yan. Kung gusto mo talagang magka-girlfriend na, may irereto ko sa'yo. Pareho kayo, mabait, masipag, saka hindi materialistic. Magkakasundo kayo nun. Sino? Si Mabel, yung kababata mo. Naku naman Arman Ilang beses ko namang sinasabi sa'yo na hindi ko siya gusto. Tama ka naman sa lahat ng magagandang katangian niya Kaya lang,
hindi mo may pipilit na gawing girlfriend ang hindi ko talaga magugustuhan. Sorry talaga ha. Kung may feelings naman ako sa kanya kahit konti, why not? Kaso wala eh. Ewan ko nga rin ba kung bakit hindi ko magustuhan yung Mabel na yun. Mabait naman siya sa akin saka maganda rin naman. O tapos si Annalisa nakadarating lang, nagustuhan mo kaagad? Nakto, huwag talaga pre. Number 1 akong tututol sa inyo. Maghihirap ka dyan. Kilalang kilala mo talaga ha. Kaya mo na, di rin naman ako mapapansin yan eh. O tara na nga, umalis na nga tayo. Baka nasa farm na yung mga tao. Kapag tinanghali tayo mag-uuwian ng mga yon. O kaya magsisiupo lang. Alam mo naman sila, kailangan bantayan. Parang mga pako, kailangan pukpukin ng martilyo para bumaon. Tama. O tara na. Maghapon sila sa taniman at nang umuwi ay magkahiwalay na ang magkaibigan. Pagdating ni Nardo sa kanila ay saktong naabutan niya si Annalisa na nagdidilig ng mga halaman ni Aling Diling. Sinadya niyang iginarahe ang kanyang motor sa gilid ng daan kung saan ay masasabuyan siya ng tubig ng dalaga. Paraan niya ito upang makausap ang babae. Ay, bakit may tubig? Nabasa tuloy ako. Ay naku, may tao pala dyan. Dali-daling lumabas ang babae at tinagilap ang nabasa niya ng tubig. Pagkakita kay Nardo ay kaagad na nagsalubong ang kilay nito. Bakit kasi diyan ka nagpark? Bakit hindi doon sa kabilang gilid? Alam mong may nagdidilig dito ng halaman eh. Umara-hara ka pa dyan. Tapos ako sisisihin mo? Sorry miss. Nakasanayan ko kasing dito ihinto para madali ipasok sa gate eh. Bubuksan ko kasi yung gate. Dati kasi walang nagdidilig ng halaman dyan kapag ganitong oras. Ngayon pala meron na. Ay nako, wag ako no. Alam kong diskarte mo yan. Tapos makikipagkilala ka. Che, mus ka na nga dyan, abala. Kahit sinungitan siya ng babae ay napangiti pa rin si Nardo dahilan para lalo itong magalit sa kanya. Anong ngiti-ngiti mo dyan? Wala. Ang cute mo kasi magalit eh. Sorry ulit ha. Ipapasok ko na itong motor ko sa malawak naming bakuran na may mas malalaki at mas magagandang halaman. Itatabi ko dun sa mga kotse. Tapos puntahan mo na yung amo mo at baka ipalinis sa'yo yung kotse nila. Feeling amo, boy lang naman dyan sa bahay na yan. Che? Lalong napatawa si Nardo pero hindi na niya ipinakita sa babae. Sinundan pa niya ito ng tingin ng pumasok sa loob ng bakuran ng bahay ni Aling Diling. Pagkapasok niya ng motor, sinipat pa niya ang babae pero dahil sa mga nagtataasang halaman na hindi na natitrim ay hindi niya makita si Annalisa. Kaya napagpasyahan niya na putulan ng mga halaman na yun. Abala siya sa ginagawa ng mahagip ng mata niya si Annalisa na napatingin sa kanya. Nginitian niya ito at sinadya pang ipakita ang malalalim niyang dimple sa magkabilang pisngi. Pero tinaasan lang siya ng kilay ng babae at sinenyasan pang magtrabaho ng maayos. Iniisip niya talagang isa lang akong boy dito ha. Sa bagay, di ko naman siya masisisi. Sa itsura ko kasing to sa pormahan ko, hindi naman talaga ako halatang mayaman eh. Mukha talaga akong boy o driver. Pero nakakatuwa Ang cute niyang asarin. Kinabukasan, maagang nagising si Nardo. Maaga siyang tumambay sa terrace. Inaabangan niya uli ang pagdidilig ng halaman ni Annalisa. Nang makita niyang palabas na ito ng bahay, inayos niya ang pagkakaupo at nagkunwaring nagkakapilang. Panaka-naka niyang tinitingnan ng babae habang nagdidilig ng halaman. Dahil hindi naman siya nito pinapansin, sinigawan niya na ito para makuha ang atensyon. Hoy, malulunod na yan. Hindi ganyan ang tamang pagdidilig, no? Bakit mo? Marunong ka pa. Dati ka ba halaman? Hindi. Dati akong bubuyog. Kapag ganyan kasi ang pagdidilig,
natatapon ng nektar, kaya wala ako nakukuha. Hindi na siya kinibo ng babae, sa halipay dinligan pa nito ang halaman mula daon hanggang puno. At ipinakita pa sa kanya na nalulunod na ang halaman sa dami ng tubig na inilalagay nito. Napatawa naman si Nardo sa inesta ng babae. Lalo siyang natuwa rito. Mula noon ay paulit-ulit na niyang inaasar si Annalisa para lang mapansin siya nito. Isang hapon, sumama sa kanya si Arman sa pag-uwi ng bahay dahil nag-aya ang kaibigan na mag-shot ng isang bote. Bago sila pumasok ng bahay ay saktong nakita ni Nardo si Annalisa na naglalakad sa kalsada pauwi ng bahay. Hoy, sungit! Mukhang galing sa palengke ah. Oh, ano naman? Mukhang namili siya ng panghapunan ah. Marunong siya magluto. Astig! Hindi lahat ng marunong magluto masarap ang niluluto, no? Sigurado ko, ang sinigang niya, mapagkakamalan mong nilaga. Ay nako, tayo na nga sa loob. Oo, sandali lang, hintayin mo ko. Hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko siya nabubwisit eh. Ah, talaga? Nakakausap na pala kayo? Nang-aasaran ka mo. Doon nagsisimula yun, di ba? Sa asaran hanggang sa ma-develop. Nako po, wag mong palalimin ang nararamdaman mo. Ako na nagsasabi sa iyo, pre. Masasaktan ka lang. Palapit pa lang ang babae sa kanila ay salubog na agad ang kilay nito. Pagtapat nito sa kanila ay kaagad na umiwas. Hinablot naman ni Nardo ang upo mula sa dalambuslo ni Annalisa pagkatapos ay inasar uli ang babae. Alam mo, hindi sinasama ang upo sa sinigang. Puro pansigang kasi ang binili mo tapos may upo. Mukhang kahit sa pagluluto sablay ka rin ah. Gusto mo turuan kita? Alam mo kung bakit ko binili ang upo na yan? Panghampas ko sa iyo. Akin na nga yan. May bisita ako ngayon kaya huwag kang magulo ha. Oh, talaga? Sino naman? Shooter ko, kaya tumigil ka na. Oh, mabuti naman at may nanliligaw na sa'yo. Tama lang yan. Dapat mag-asawa ka na, no? Kaya kapag dumating yung manliligaw mo, sagutin mo na kagad. Tapos ikaw na mag-aya ng kasal. Talaga? Sino ka naman? Ayun lang. Nakarating lang ng Maynila hindi na nakakakilala. Classmate tayo nung high school, no? Ako to si Arman. Ah, ganun ba? Di okay. Hinablot na ni Annalisa ang upo sa kamay ni Nardo. Pagkatapos ay pumasok na sa loob ng bahay. Tara na pre, doon na tayo sa loob. Ishot na lang natin to. Mas masarap kasama ang alak sa ganyang babae, no? May manliligaw na siya. Sino kaya? Ay nako, wag mo nang alamin. Tsak naman lalaking mapera yun. O bakit? Mapera din naman ako ha. Di ko pa nga lang sinasabi. Hindi ako papayag, no? Hindi ang kagaya niya lang ang mapapangasawa mo. Hahanap tayo ng iba. Bakit ba? Ang gusto ko siya. Halika na dito. Doon na tayo mag-usap sa loob. Pagkapasok nila sa loob ay sa terrace ulit pumwesto si Nardo. Pumasok naman si Arman sa loob ng bahay at kumuha ng yelo at baso sa kusina. Pagbalik ay binuksan na niya ang isang bote ng arak at nagsali ng laman sa basong may yelo. Iniabot niya ang isang baso kay Nardo. Ngayon, sabi mo sa akin nung sinasabi mong dahilan kung bakit ang init ng dugo mo kay Annalisa. Liberated kasi siya mula pa nung high school kami. Hindi nagtatagal mga boyfriend yan. Kaka-break lang, kinabukasan may bago na kagad. Pinaglalaroan lang niya yung mga lalaki, no? Kasi alam mo na, solong anak, laki sa layaw. Pero walang alam ang mga magulang niya sa ginagawa niya. Busy kasi sa trabaho mga magulang yan. At para mapunan nila yung kakulangan sa kanya, dinadaan na lang nila sa material na bagay. Lahat ng luho nakukuha niyan. Kaya hindi siya noon nagnonobyo ng mahirap. Kasi ang tingin niya sa kanila, sobrang liit lang. Ito naman mga lalaki na may pera, nililigawan lang siya kasi, alam mo na, liberated. Madaling pasagutin, madaling ayain sa kung saan. Alam mo na kung saan, madaling bumigay, ganon.
Oh, paano mo naman nasabi? Baka puro chismis lang yan ha. Kita mo nga ang hirap kausap oh. Di ko nga mapaamo eh. Kasi nga, di ka niya type. Wala sa'yo hinahanap niya. Pwede naman niyang ipagtanong-tanong dito sa mga kapitbahay kung sino ako Kay Aling Diling, pwede rin siyang magtanong. Hindi ka nga kasi kagwapuhan pre. Gusto pa talaga yung nasasaktan eh. Pre, di ko na nga pinopoint masyado eh. Ano? Dahil lang doon? Wala naman akong pakialam sa kanya no. Sa'yo ako may pake kasi kaibigan kita. Gusto ko kung magjojowa ka, yung kagaya mo rin, NGSB. NGSB. Alam mo, kailangan ko lang sigurong kilalanin siya at kailangan kilala niya rin ako. Ay naku, bahala ka na nga. Basta, wag mong sabihin sa akin na hindi kita binalaan Okay? Kasi, nakuha ko lang naman ng mga impormasyon tungkol sa kanya wala doon sa mga kakilala ko naging boyfriend niya noon. Yun, sila ang mali kasi ipinagkakalat nila sa iba yung mga hindi naman dapat ipagsabi pa. Private na nila yun Mga walang kwentang lalaki. Bago pa sila magkainitang dalawa, inibanan ni Norma ng usapan. Pero maya-maya may humintong kotse sa tapat ng bahay ni Aling Diling. Oh, dumating na yata yung bisita ni Annalisa. Bang klase, di kotse talaga. Malay mo naman kung yan nga yun. Baka naligaw lang yan dito. Talaga? Naligaw tapos bumusina? Natahimik ang dalawa ng matama na tiningnan ang kaganapan sa tapat na bahay. Nakita nilang lumabas si Annalisa at malapad ang ngiti nitong sinalubong ang bisita. Gwapo at yayamanin ang itsura ng lalaking bumaba ng kotse. May dala itong magandang bouquet at mamahaling mga tsokolate. Oh, manliligaw niya nga. Tina mo, makikita mo bukas, sila na yan. Ikaw talaga napaka-judgmental mo. Manood ka na lang kasi, paniniwala ka rin sa akin. Ewan ko sa'yo. Minom na lang tayo. Kukulangin tong binili mong alak. Ano, bumili pa kaya tayo? Uy, gusto ko yan. Tara! Lumabas ang dalawa para pumunta sa tindahan. May malapit naman na tindahan sa kanila kaya naglakad na lang sila. Nang malapit na sila ay bigla namang may nabanggang babae si Nardo. Uy, sorry, hindi kita napansin. Ano, ayos ka lang ba? Napayuko ang babae at marahang tumango. Hindi na ito nagsalita. Nagmamadali itong umalis at hindi na sila nilingon. Ang weird naman nun. Oh, bakit na naman? Basta, nawiwirdoan ako. Ay nako, dami mong napapansin. Parang babaeng galing sa nakaraan tapos sumulpot dito. Baka may portal dito pre. Hanapin natin. Alam mo, mas weirdo ka. Kung hindi liberated ang pinagdidiskitahan mo, yung makaluma naman. Ano bang hanap mo sa babae? Normal lang. Halika na nga, bumili na tayo ng alak saka chichirya. Pagkabili nila ay kaagad ding umuwi. Nagbibiruan pa sila habang naglalakad. Maya-maya ay biglang natahimik si Nardo. Oh, bakit? May dumaang anghel? Hindi. Kasi... Ano? May nalimutan kang bilhin? Tara, bumalik tayo habang malapit pa yung tindahan. Hindi yun. Ano nga ba? Palinga-linga ka pa dyan, para kang aso. Ano ba yung sinisingot mo? May naamoy akong kakaibang amoy. Ewan ko pero parang nagugustuhan ko yung amoy na yun. La, nagiging weirdo ka na rin Tara na nga, umuwi na tayo. Parang naamoy ko yung pabango ng babaeng bumangga sa akin kanini. Parang nasa malapit lang. Saan kaya yun? Nako, lagot. Nadali ka ng pabango. Pero ayos lang. Kesa naman si Annalisa yung makadali sa'yo. Pero wag mo nang hanapin yung babae. Baka natandaan mo lang yung pabango niya. Di naman natin alam kung saan nahanapin yun.
Halika na. Mula ng sandaling yon, hindi na nawala sa isip ni Nardo ang amoy na yon. Hindi na rin siya mapakali. Kahit natutulog ay parang naamoy niya ang pabango. Hinahatak siya nitong hanapin ito. Malalim na ang gabi at init ang kanyang pakiramdam. Nagising siya dahil parang may gumigising sa kanya. Ay, naku. Bakit bang init? Ligo ko nga ito, baka mawala. Bago pumasok sa banyo ay binuksan niya ang bintana ng kanyang kwarto para pumasok ang hangin. Pero hindi na siya nakaalis sa may bintana dahil nalanghap na naman niya ang amoy na kakaiba para sa kanya. Iginala niya ang paningin sa labas. Dahil madilim ay wala naman siyang nakita. Marami ring mga puno sa kanilang bakuran na lalo pang nagpadilim sa paligid. Saan ba nanggagaling yung amoy na yun? Bakit naging pamilyar kaagad sa akin yung amoy? Kapag naamoy ko, naalala ko yung babaeng bumangga sa akin. Bakit ko naman siya naiisip? Di ko naman siya kilala eh. Paalis na si Nardo sa may bintana nang may mapansing tao sa tabi ng puno ng mangga. Nakatingin ito sa kanya. Ha? Sino yun? Bakit may tao doon? Babae ba yun? Dahil sa pagtataka niya, lumabas siya ng bahay at pinuntahan ang nakitang babae. Ikaw? Di ba ikaw yung bumangga sa akin sa may tindahan? Bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Hindi sumasagot ang babae sa kanya. Nakatingin lang ito at nakangiti. Nagsasalita ka ba o pipi ka? Nakailang tanong na si Nardo pero hindi pa rin nagsasalita ang babae. Nanatili lang itong nakatingin sa kanya habang nakangiti. Nakaramdam na ng inis si Nardo sa babae pero nagtataka siya dahil nawawalan siya ng lakas na itaboy ito. Hindi rin siya makagalaw sa kinatatayuan. Wala siyang ibang magawa kundi titigan ang mga mata ng babae. Pareho na silang natahimik. Nakaramdam ng kaba si Nardo at kahit anong kumbinsi niya sa sarili na iwanan na ang babae ay hindi niya magawa na parang may kumukontra sa kanyang desisyon. Naialis niya lang ang kanyang tingin dito nang marinig niyang tumunog ang kotse ng manliligaw ni Annalisa. Ha? Hindi pa pala yan umaalis? Ang kapal naman ng mukha niya na magpaabot ng ganitong oras. Nakaramdam ng inis si Nardo sa lalaki. Balak niya itong puntahan dahil hindi na niya mapigil ang pagkainis. Magpapaalam lang siya sa babaeng estranghera pero nang tingnan niya ito ay bigla na lang nawala doon. Oh, nasaan na yun? Bigla na lang nawala? Ay nako, di bali na nga. Makaalis na nga lang dito. Bakit kasi pinuntahan ko pa yung babaeng yun? Hinayaan na lang niya ito at nilapitan si Annalisa na nagpapaalam sa manliligaw nito. Oh, pinagabi na. Ay, hindi pala. Madaling araw na pala. O ano naman ngayon? Sino ba siya, Ana? Kilala mo? Ay nako, kapitbahay lang. Kapitbahay lang naman pala eh. Akala ko kung sino. Alam mo, Brad, pabuti pa itulog mo na lang yan. Tama ka, madaling araw na. Gising ka pa? Wala naman sigurong dahilan kung bakit gising ka pa. Kami kasi may dahilan. O baka nagmamatsyag ka sa amin, ha? Nagmamatsyag? Ako? Hindi ah. Nagising lang ako kasi ang ingay ng kotse mo. Saka nag-iingay ang mga aso. Oh. Di mo ba sila naririnig? Ang sabi nila, umuwi ka na. Wala na sa tamang oras yung panliligaw mo eh. Baka gusto mong patulugin na yung tao. O bakit? Naingit ka? Ano ba kinalaman mo sa amin? Bakit ka nang hihibasok? Ay nako, tama na yan, Alexander. Huwag mo na yan patulan. Nakakalalaki na eh. Maintindihan ko ba kung manliligaw mo rin siya? Kaso hindi naman, di ba? Manliligaw rin ako.
aakyat din ako ng ligaw kay Annalisa, no? Ano? Baliw ka ba? Sa tingin mo ba may pag-asa ka sa akin? Ano? Nakita mo na. Ano ba yung nakita mo sa lalaking to? Kotse? Pera? Meron din ako niyan, no? Ay nako, wala kang pake. Alexander, umalis ka na nga. Naiirita na ako sa kanya eh. Gusto ko na rin matulog. Sige na, mauna ka nang pumasok sa loob. Baka mamaya kung ano pang gawin ito sa'yo. Itsura pa naman hindi gagawa na mabuti. Ako pa talagang hindi gagawa na mabuti ha. Baka ikaw tong may masamang bala kay Annalisa. Para hindi na humaba ang usapan nila ay pumasok na si Annalisa sa loob ng bahay at si Alexander naman ay tuluyan ng umalis. Naiwang mag-isa at naiinis si Nardo. Gusto pa niyang hamunin ng suntukan ng lalaki pero tinawanan na lang siya nito. Hanggang kinaumagahan ay naiinis pa rin si Nardo sa nangyari. Naabutan siya ni Arman na bihis na bihis. O pre, may lakad ka? Bakit di mo sinabi sa akin? Di na sana ako pumunta dito. Dumiretso na lang ako dun sa bukid. Sa bukid rin naman ako pupunta eh. Ano? Seryoso? Sa bukid ka pupunta tapos ganyan ang suot mo? Format, planchadong damit mo tapos sa bukid ka lang pupunta? Oh, nakasapatos ka pa. Alam mo namang maputik dun. Hindi naman ako tatapak sa putik eh. Di ba ako boss dun? Oo, ikaw nga. Wala naman nagsasabing hindi ikaw ang boss dun eh. Hindi dapat ganito suot ko kasi boss ako, okay? Masama ang natira mong alak kagabi ah. Sa sunod, di bang alak naman? O sige, mukhang seryoso ka na sa suot mo eh. Di, tara na sa bukid sir. Nakakaya namang ganyan ang suot mo tapos ikaw magmamaneho ng motor. Angkas ka na lang, ako na magmamaneho. Hindi motor ang gagamitin natin ngayon. Naisip ko kasi natetenga yung kotse. Magkotse naman tayo. Humagalpak ng tawa si Arman sa sinabi ng kaibigan. Pero sinakyan na lang niya ang kalokohan nito kahit hindi naiintindihan ng mga ginagawa. Sumakay sila ng kotse at pagkalabas nito ay saktong pauwi naman ng bahay si Annalisa mula sa pamamalengke. Pagtapat ni Nardo ng kotse sa babae ay binusinahan niya ito. Ibinaba pa niya ang bintana saka kinausap ang babae. Uy, sayang. Kung alam ko lang na pupunta ka ng palengke, inagaan ko na sana ang paglabas. Naisabay na sana kita. Oh, kanina mo naman nahiram yan. Ginamit mo pa para ipagmalaki mo sa akin? Alam mo, kung ako sa'yo, magtatanong-tanong na ako sa mga kapitbahay. Kasi nakakaya yung walang alam eh. O sige na, may lakad kasi ako ngayon eh. Baka mahuli pa ako. Kinindatan pa ni Nardo ang babae bago muling itinaas ang bintana ng sasakyan saka pinaandar ito. Ayun! Nagets ko na! Naglabas ng kotse para magpapansin. Ay nako, wala na talaga. Tinamaan ka na yata talaga. Visit kasi yung Alexander na yun eh. Akala niya siya lang yung may kotse. Makapagyabang akala mo siya lang may pera. Oy, kaya tinapatan mo. Sa tingin mo ba kapag nalaban ni Annalisa na mayaman ka, papatol yun sa'yo? At kung pumatol man siya sa'yo, iiwan ka rin nun. Bakit ka ba ganyan mag-isip? Ngayon na nga lang ako nagkagusto sa babae, tapos hinahadlangan mo pa. Hindi naman kita sa hinahadlangan, pre. Sabi ko nga sa'yo, tama na. Kung ano man ang problema ni Annalisa, hayaan mong ako na makatuklas nun, okay? Okay, fine. Sabi mo di na ako makikialam. Good. Habang binabaybay nila ang daan papunta sa bukid, napansin ni Nardo ang isang babaeng naglalakad sa bandang unahan. Bigla na lang siyang nakaramdam ng kakaiba. Likod pa lang ng babae ay nakilala na niya ito. Biglang kumabog ang kanyang dibdib at nakaramdam na siya ng pagkabalisa. Nang tumapat ang sasakyan sa babae, inihinto niya ito at ibinaba ang bintana. Miss, sabi ko na nga ba, ikaw na naman yan eh.
Oh, saan ka pupunta? Sumakay ka na, ihatid na kita. Hindi na hinintay ni Nardo na sumagot ang babae. Bumaba siya ng sasakyan para pagbuksan ng pinto ang babae. Huwag ka na mahiya. O sige na, sumakay ka na. Pinilit niya ang babae na sumakay sa kotse niya. Pagkatapos ay bumalik siya uli sa driver's seat at pinaandar ang sasakyan. Oh, sino naman yan? Kilala mo? Nakakalimutan mo na ba? Siya yung babaeng nabangga ko sa may tindahan. Ha? Siya ba yun? Ang bilis mo naman siyang matandaan. Oo nga, nakakapagtaka nga eh. Pati pabango niya natandaan ko. Panay ang sulyap ni Nardo sa rearview mirror ng kanyang kotse para tingnan ng babaeng nakaupo sa likuran. Napapangiti siya kapag nakikita ito. May kung ano siyang nararamdaman dito na hindi niya may paliwanag. Hey, miss. Ako pala si Arman. Tapos, ito si Nardo, yung kaibigan ko. Saan ka ba nakatira? Anong pangalan mo? Sa kauna-unahang pagkakataon ay sumagot ang babae. Lalong lumakas ang kaba ni Nardo. Hindi niya alam kung kakaiba ang nararamdaman niya sa babae. Hindi magawang iiwas ang kanyang tingin dito. May kung anong nagtutulak sa kanya na wag nang iwan ng babae. Bigla na lang siyang nagulat ng yugyugin ni Arman. Uy, pre, lagpas na oh. Dito lang daw yung bahay nila. Hinto mo na yung sasakyan. Ha? Dito ba? Saan dyan? Ayun daw oh, yung bahay na yan sa gitna ng palayan. Diyan pala siya nakatira? O sige, ihatid ko muna siya ha. Bumaba ng sasakyan si Nardo at pinagbuksan ng pinto ang babae. Pagkatapos ay kinuha nito ang mga dalang pinamili at inalalaya ng babae na bumaba. Nagtataka naman si Arman dahil sa naging kilos ng kaibigan. Mas ipinagtaka pa niya kung bakit kailangan pang ihatid ni Nardo ang babae hanggang sa bahay nito. Hoy pre, bakit ka sumama sa kanya? Bumalik ka na nga dito. Mauna ka na sa farm. Susunod na lang ako. Dalhin mo na yung kotse. Marunong ka namang magmaneho niyan, di ba? Teka sandali. Uy, seryoso ka ba? Oo, mauna ka na. Susunod na lang ako. Dire-diretso lang si Nardo sa paglakad hanggang sa marating na nila ang bahay ng babae. Nagmano pa siya sa magulang ng babae pagkatapos ay pinapasok na sila sa loob ng bahay. Ipinaglabas siya ng merienda at kinausap pa siya ng magulang ng babae. Ano nga ulit ang pangalan mo, iho? Nardo po. Tama nga ang anak kong si Hadria. Mabait ka nga. Nakikita sa aura mo. Po? Huwag ka mag-alala. Mabait din naman ang anak kong yan. Hindi ka magkakaproblema sa kanya. Oo po. Mukha naman nga pong mabait siya. Okay, sige. Ubusin mo na yung merienda mo. Sige po, salamat po. Pagkasabi niyang yun ay parang robot na sinunod ni Nardo ang sinabi ng lalaki. Agad niyang inubos ang juice na inilagay nito sa baso niya at kinain din ang suman na nakalagay sa plato. May bahagi ng utak niya na kumukontra sa mga ginagawa niya pero hindi niya maintindihan kung bakit iba ang kanyang nararamdaman. Gusto niya lang sumunod sa mga sinasabi ng mga ito. Kahit nalilito siya ay wala siyang magawa kung hindi ang sundin lang ang kanyang nararamdaman. Nabigla siya ng tanungin ng nanay ni Hadria. Tinanong nito kung isasama na ba niya ang anak nila. Kaagad siyang napatingin kay Hadria na nakaupo lang sa kabilang upuan. Nakangiti lang ito sa kanya. Titig na titig siya sa mga mata nitong nangungusap. Sa tuwing tinitingnan niya ang babae ay parabang nakakaintindihan na sila. Hindi siya makatanggi sa kung ano ang inuutos nito na hindi naman niya naririnig. Opo, kung gusto po niyang sumama sa akin, wala naman pong masama eh. Pwede ko na po ba siyang maiuwi? Kung talagang nagmamahalan kayong dalawa, sino ba naman kami para hadlangan pa kayo? Nasa tamang edad na kayo. Alam na ninyo ang dapat gawin. Ang hangad lang namin maging masaya kayong dalawa. Pero sana,
Huwag mong sasaktan ang anak namin, ha? Ay, nako po, hindi po ako nananakit ng babae. Mabuti naman. Nakikita ko namang mabuti kang bata. Ipagkakatiwala na namin sa iyo ang anak namin, ha? Ikaw nang bahala sa kanya. Sige po, salamat po ng marami. Nang araw ding iyon, isinama na ni Nardo ang babae sa kanilang bahay. Tinulungan pa niya itong ayusin ang mga gamit ito sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay nagpunta siya sa kusina para magluto ng kanilang pagkain. Habang naghihiwa ng mga gulay ay nagtataka siya sa mga nangyayari. Ano ba yun? Bakit ganun? Ano ba nangyari? Naiuwi ko siya dito sa bahay ng ganun lang? Hindi man lang nagalit yung magulang niya? Saka, bakit sumama sa akin dito? Ano naman ang gagawin niya dito sa bahay? Bakit siya dito titira? Ay nako, ang gulo naman no. Habang nagsasalitang mag-isa ay natigilan siya nang lumapit ang babae at tinanong kung ano ang problema. Ha? Wala. Iniisip ko lang kasi kung kumakain ka ba ng pinakbit. Baka kasi ayaw mo nito papalitan ko na lang. Iba na lang ang lulutuin ko. Ngumiti sa kanya ang babae at kinuha ang hawak niyang kutsilyo. Sinabihan siya nito na siya na ang magluluto sa kanilang pagkain. Sinabihan din siyang huwag tatanggap ng pagkain o inumin mula sa ibang tao kapag hindi niya pinayagan. Ha? Oy sige. Yun lang naman pala Wala namang problema doon. Naghahaponan na sila nang dumating si Arman. Dire-diretso itong pumunta sa kusina habang nagsasalita ng malakas. Pre, langya ka. Sabi mo susunod ka sa farm, tapos hindi ka naman sumunod. Pinagtatawan ng tuloy ako dun dahil sa dala kong kotse. Mukha akong tanga dun. Ano ba nangyari? Bakit hindi ka tumuloy? Ano ba nangyari sa babaeng hinatid mo? Natigilan si Arman nang makita silang sabay na kumakain sa kusina. Bakit nandito siya? Uy, pre, nandiyan ka na pala. Pasensya ka na ha. Di na ako nakapunta sa farm Inausap ko kasi yung magulang ni Hadria. Magulang? Bakit? Ano nangyari? Kinuha ko na si Hadria sa kanila. Pumayag naman. Kaya heto, may asawa na ako pre. Patiin mo naman ako. Namilog ang mata ni Arman nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Dali-dali niyang hinila si Nardo at inilayo muna sa babae. Sa kanya ito kinausap. Napapaliw ka na ba? Kailan mo lang siya nakilala, di ba? Nasabi mo na ba ito sa magulang mo? Magagalit yun. Ano ka ba pre? Nasa hustong edad na ako para mag-asawa no? Kailangan ko pa ba yung pagpayag ng mga magulang ko? Ilang beses na nga nila ako pinagtatabuyan na mag-asawa ni. Kaya sigurado matutuwa yung kapag nalaman nila na may asawa na ako. Sa ako nasasabihin sa kanila, abala pa kasi sila dun sa bunso kong kapatid Masaya pa sila dun kasi may bago silang apo. At saka, maganda na yung nasosorpresa sila, di ba? Langya ka talaga Di ko na alam yung nangyayari sa iyo Nung una, patay na patay ka kay Annalisa. Tapos, nagpunta lang ako sa farm. Pagbalik ko, may asawa ka na. Sabihin mo nga sa akin, nagayuma ka ba niyan? Kaya pala kanina ayaw kong iwan ka sa kanila Kaya lang iniisip ko yung mga taong nag-aani. Pero dapat pala ikaw ang inalala ko. Sabihin mo nga, ano ba pinainom nila sa'yo? Ano ka ba? Palagi ka na lang nakakontra. Una, ayaw mo kay Annalisa. Ayaw mo rin kay Hadria. Ikaw na lang kaya asawahin ko. Baka nga may gusto ka sa akin kaya ka nagkakaganyan Uy, hindi naman sa ayaw ko sa kanya Kaso, pabigla-bigla ka ng desisyon Oy sige, sinong gusto mo mapangasawa ko? Si Annalisa o si Hadria? Hindi na nakakibo si Arman sa tanong ni Nardo. Napasabunot na lang siya sa buhok. Sige, ganito na lang. Dahil wala ka na sa tamang pag-iisip, ako na lang ang mag-iimbestiga sa kanya, pati sa pamilya niya. Tapos, kapag nakahanap ako ng butas, iwanan mo yan Naintindihan mo? Bahala ka nga sa buhay mo. Mag-imbestiga ka kung diyan ka masaya. O ano, kakain ka ba?
Sasabay ka ba sa amin na kumain? Hindi na, uwi na ako. Hinatid ko lang yung kotse mo. Nasa labas pa pala ha. Ikaw na magpasok. Oh, ito ang susi. O sige pre, salamat ha. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Sige. Ay nako, sakit mo sa ulo. Pagkatapos kumain ni Nardo ay lumabas siya ng bahay para ipasok ang kanyang kotse. Nakita niya si Annalisa sa bakuran ng bahay nila at nagbabantay ng sinisigang tuyong dahon. Hindi na sana niya ito papansinin pero kusang lumapit ang babae sa kanya. Nardo, sandali. Oh, bakit? Natatandaan mo ba yung sinabi mo? Ewan ko lang. Alin ba doon? Sabi mo manliligaw ka sa akin, di ba? Seryoso ka ba doon? Ah, yun? Kasi, ano eh. Ano? Inugutay mo ba ako? Hindi ah. Gusto naman talaga kita eh. Kaya lang, hindi na pwede kasi may asawa na ako. Natawa ng mapakla si Annalisa nang marinig ang sinabi niya. Inis na inis ito at nakatanggap pa siya ng sampal. Uulitin pa sana ang pagsampal ng may humarang na sa kamay ni Annalisa. Nakita ni Nardo ang mahigpit na paghawak sa kamay ni Annalisa na parang gusto talaga yung balian ng buto. Kaagad na pinigilan ni Nardo si Hadria. Kumabog ang dibdib ni Nardo nang makita niya ang pandilisik na mga mata ni Hadria kay Annalisa. Pinagbantaan din ni Hadria ang babae na sa susunod na lalapit kay Nardo ay hindi lang buto ang mababali dito. Oo, tama na yan. Baka matuluyang mabali ang buto niya. Magpa-ospital pa tayo. Halika na, pasok na tayo sa loob, Adria. Sige na, sumakay ka na ng kotse. Sumabay ka na sa pagpasok ko ng kotse dito sa garahe. Siya ba yung sinasabi mong asawa? Ha? Oo. Kaya umiwas ka na ha. Kasi talaga nakakatakot siya eh. Oo, dapat ka nga matakot sa kanya. Hindi mo kilala ang sinamahan mo, no? Hindi na pinansin ni Nardo ang sinabi ni Annalisa. Mas iniiwas na lang niya si Hadria bago pa makapanakit ulit. Ilang araw na ang lumipas at napapansin ni Arman ang madalas na pagkatulala ni Nardo. Ginugulat niya ito para lang makuha ang atensyon. Uy, ano ba nangyayari sa iyo? Nag-asawa ka lang ng babaeng hindi mo kilala tapos natutulala ka na. Huy! Gulat naman ako sa'yo. Hindi naman ha. Hindi naman ako natutulala. Ewan ko sa iyo. Galing ako sa bahay ni Hadriano. Doon sa kung saan natin siya hinatid. Kinausap ko yung mga magulang niya. Mababait naman sila. Masikaso. Wala naman akong kakaibang napansin. Ipinagtanong-tanong ko rin sila sa mga bahay na malalapit doon. Ang sabi nila, bagong lipat lang daw sila dito sa atin. Kinuha daw ni Mang Berto na tagabantay doon sa bukid niya. Pero nagtataka pa rin ako eh. Bago lang sila tapos si Adria, asawa mo na kaagad. Aminin mo nga, may ipinainom ba sila sa'yo o ipinakain na kakaiba? Ano ka ba? Wala no? Kabagay, sabi nga nila, ang taong nagayuma, hindi niya malalaman na nagayuma siya kasi nasa ilalim yun ng spell. Kaya kahit pilipiti ko yung leg mo, hindi ka rin naman aamin kasi wala kang alam. Ang problema ko lang, paano ko kaya kukontrahin yung gayuman nila? Kasi may pakiramdam ako na ginayuma ka lang ni Hadria. Ano ba yung naging kakaiba sa'yo mula nung una mo siyang nakita? Teka, isipin ko muna. Kailangan maalala ko eh. Kailangan maibalik kita sa tamang wisyo eh. Pero kapag ibinalik kita, baka mangulit ka na naman kay Annalisa. Wag na lang kaya no. Tama na siguro na kay Hadria ka na lang. Maganda naman si Hadria eh. Masyado nga lang misteryosa. Pero kailangan ko pa rin makatiyak kung safe ka sa kanya. Ay nako, wag mo na nga isipin si Adria. Mabait naman siya tsaka masikaso. Si Annalisa ang bumabagabag sa akin. Oh, bakit? Tinanong niya kasi ako kung seryoso ba daw akong ligawan siya. Seryoso sana ako. Kaya lang, nakakatakot si Adria eh. Yung tingin niya kay Annalisa, nako, parang papatayin niya.
Nagpang-abot na sila? Nako, delikado nga yan. Baka mag-away sila. Pero, hayaan mo na. Buti ngang magsabunutan na lang silang dalawa hanggang sa makalbo. Uy, grabe. Alam mo, ang laki ng galit mo sa kanila, no? Tara, umuwi pala tayo ng maaga ngayon. Ha? Bakit? Sabi kasi ni Adria, magluluto daw siya ng masarap na merienda. Dapat daw umuwi ako ng maaga. Merienda lang? Kailangan masunurin ka na? Oo, baka magalit yun . Ano naman kung magalit siya? Dapat alam niya na hindi kanya makokontrol kasi pinikot ka lang niya, no? Hindi nga kasi ako pinikot. Ang kulit mo naman, no? O edi, ginayo mo lang pala. Ay nako, bahala ka nga. Pero mamaya sumama ka sa akin, ha? Kumain ka rin ng niluto niya. Saka mo sabihin na ginayuma nga ako. Malay mo, baka nga may nilalagay siya sa kinakain ko. Tama. Buti naisip mo yan. Paminsan-minsan gumagana rin pala ng matinuyang isip mo, no? Kagaya ng napag-usapan, maagang ang umuwi ang magkaibigan. Di pa sila nakakalapit sa bahay ay nakita na nilang nagwawala si Annalisa sa harap ng gate ng bahay ni Nardo. Si Annalisa yun ah. Bakit siya sumisigaw dun? Ewan nga rin . Sino ba hinahanap niya? Pauwi pa lang naman ako. Di ba nasa bahay mo si Adria? Baka nag-aaway sila. Ay, oo nga pala. Pagkalapit nila ay inihinto ni Nardo ang motor sa gilid ng kalsada. Pagkatapos ay bumaba silang magkaibigan at nilapitan si Annalisa na galit na sumisigaw. Uy, babaeng labanos! Bakit ka sumisigaw dyan? Ay naku Nardo, palabasin mo nga yung babae mo. Babae ko? Wala naman akong babae . Tangi, si Adria yung sinasabi niya. Bakit pala? Tinan mo ito mga pimples ko sa muka. Nagagawa niya ito . Uy, masama yung ginagawa mo. Pinagbibintangan mo yung tao nang wala ka namang ebidensya, ha? Kailan pa na-invento ang pimples, ha? Di ba pwedeng kusa na lang yan tumutubo sa muka? Tao ka rin kaya? Normal lang ang tubuan ng pimples, no? Makasigaw ka dito sa labas ng bahay. Akala mo, napakalayo na kinakausap mo. Oo nga. Kanina pa ako sumisigaw dito. Hindi ako nilalabas ng babaeng mangkukulam. At paano ka lalabasin kung sa ginagawa mo nakakatakot ka? Kausapin mo kasi na maayos, no? Oo nga. Saka, bakit mo naman nasabi na mangkukulam siya? Manggagayuma pwede pa, pero mangkukulam, wala naman sa itsura niya . Ikaw nga ito mukhang mambabarang . Oo nga. Teka pre. Nanalait ka na ha. Huwag ganun. Babae pa rin niya kinakausap mo. Ikaw nga para kang kalabaw dyan . Puro ka nga lang, oo nga. Hindi niyo kilala ang babaeng yan. Mangkukulam ang pamilya niyan. Iharap niyo yan sa akin. Huwag ka na nga magsisigaw. Pumasok na tayo sa bahay. Kausapin mo siya. Sama-sama silang pumasok sa loob ng bahay. Tinawag ni Nardo si Adria na kaagad namang lumabas mula sa kusina. Gulo-gulo ang buhok ni Adria at puno pa ng puting pulbos ang katawan. Ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan itsura mo? Sinabi ni Adria na nagluluto siya ng bilo-bilo sa kusina at natapon niya ang giniling na bigas. Hoy, babaeng mangkukulam. Alam kong ikaw ang gumawa nito sa akin ha. Alisin mo ito dahil kung hindi, ibabalik ko sa yung pimples na ito. Adria, totoo ba sinasabi niya? Kilala kitang babae ka, no? Kaya umamin ka. Akala mo matatakot mo ako? Sandali nga. Hayaan mo siya sumagot. Panay ka naman sigaw dyan . Bakit ka naman niya kukulamin, no? Anong rason niya? Kasi sinabihan ko siyang papayagan kitang manligaw sa akin. Kaya sinabi niya sa akin na ipapakulam daw niya ako. Ay, yun lang. Bitaw lang ng salita, naniwala ka na kaagad. Saka, bakit ka paliligawan ni Nardo may asawa na siya? At saka isa pa, may manliligaw ka na no? Ano yung gusto mo? Dalawa? Gusto mo lahat manligaw sa'yo? Gaman mo naman. Ay naku, tumahimik ka nga Arman. Kahit ilan pang manliligaw tatanggapin ko, wala ka na doon. Sus! Asa ka naman.
Ay di ba Nardo, sinabi mo sa akin yon? Tsaka di pa naman kayo kasal ng babaeng yan eh. Kaya di mo pa siya asawa, no? Nagalit na si Adria kay Annalisa at sinugudan niya ito. Hinila niya ang buhok at kinaladkad si Annalisa sa kusina. Isinubsob niya ito sa giniling na bigas na nakalagay sa malaking mangkok. Ay nako po, nag-away na. Ay, tara, awatin natin pre. Oo nga, paghiwalayin natin sila. Pilit nilang pinaghiwalay ang dalawa. Kagad naman inilabas ni Arman si Annalisa, habang si Nardo ay hinarap naman si Hadria. Bakit mo naman ginawa yon? Hindi ka dapat nanakit. May mali nga siya kasi pinagbibintangan kang mangkukulam. Pero hindi naman dapat magalit kung hindi naman yun totoo, no? Umiiyak na sumagot si Adria at sinabi nitong ang ikinagalit niya ay ang balak ni Annalisa na agawin si Nardo sa kanya. Nang tanungin siya ni Hadria kung may pagtingin din ba siya kay Annalisa, hindi makasagot si Nardo. May kung anong pumipigil sa kanya. Hindi pa rin niya maalis ang nararamdaman kay Annalisa. Pero nauunahan siya ng takot kapag tumitingin siya sa mga mata ni Hadria. Kumabog naman sa kaba ang dibdib niya. Sa tuwing nakikita niyang nagagalit ang babae ay binabalot siya ng takot. Pinanlalamigan siya at sumasakit na rin ang kanyang ulo. Narinig niyang umiiyak si Adria at padabog itong pumasok sa kwarto. Ilang minuto rin niyang pinakalma ang sarili bago puntahan si Adria sa silid. Nakasarado ang pinto kaya kinatok niya ito at kinausap. Adria! Buksan mo itong pinto, mag-usap tayo. Huwag ka magkulong dyan. Baka mamaya kung ano ang gawin mo dyan, ha? Idinikit pa niya ang tenga sa pinto para mapakinggan ang babae. Naririnig niyang nagsasalita ito pero hindi niya maintindihan dahil iba ang lengguwaheng sinasabi nito. Palakas ng palakas ang boses ni Adria at nagtatayuan na ang kanyang balahibo dahil sa kilabot. Muli na namang kumabog ang dibdib niya sa kaba. Nanginginig ang tuhod niya dahil sa takot na hindi niya malaman kung bakit niya yun nararamdaman. Napatingin siya sa paligid at nakita niyang may mga aninong nagliliparang paikot-ikot sa buong bahay. Ha? Ano yung mga yan? Namamalikmata ba ako? Makailang ulit siyang pumikit dahil sa pag-aakalang dala lang ng malikot niyang imahinasyon ng nakikitang mga anino. Pero kapag nakapikit siya ay naririnig naman niya ang nakakakilabot na boses ni Adria na tila nagsasambit ng orasyon. Pagdilat niya, naroon pa rin ang mga anino na lumilipad sa buong bahay. Naririnig na rin niya ang boses ng mga ito. Nanunuot sa pandinig niya ang hiyaw ng mga anino na parang sumasabay sa pag-uorasyon ni Hadria. Lalo siyang nanlambot dahil sa mga nasasaksihan. Hindi na niya kinaya at tuluyan na siyang nahimatay. Nagising siya kinabukasan at katabi na niya si Hadria sa kama. Dahan-dahan siyang bumangon. Ramdam pa rin niya ang sakit ng ulo pero wala na siyang maalala. Pumunta na lang siya sa kusina para makapagkape. Pagkatapos ay naligo. Paglabas niya ng banyo, nakita niyang nagluluto na ng almusal si Hadria. Sinabihan siya nito na kumain muna bago umalis. Oo sige. Pero may gamot ka ba dyan? Masakit kasi ang ulo ko eh. Parang kagabi pa ito. Hindi ko lang malaman kung bakit sumasakit. Sinabihan siya ni Hadria na ikukuha siya ng gamot pagkatapos niyang makapagluto. Naupo na lang siya sa tabi ng mesa at hinintay ang almusal. Nang matapos magluto si Hadria ay ipinaghain na siya nito saka umalis para kumuha ng gamot. Habang nag-aalmusal, nagtataka si Nardo dahil hindi pa dumarating ang kaibigang si Arman. Ay, bakit kaya wala pa siya? Hindi kaya siya sasabay sa akin ngayon? Baka may lakad. Iiwanan ko na lang nga siya. Sumunod na lang siya dun. Palis na ng bahay si Nardo pero wala pa rin ang kaibigan kaya ibinili na lang niya kay Hadria na pasunurin ito sa farm.
Tanghali na at nagtataka na si Nardo dahil hindi pa rin dumarating ang kaibigan. Ipinagtanong-tanong niya ito sa mga tauhan pero pare-pareho ang sagot ng mga ito. Walang pasabi si Arman kung bakit hindi ito nakapunta. Bakit kaya? May importante kaya siyang nilakad? O baka may emergency? Di bale, dadaanan ko na lang siya sa kanila bago umuwi. Baka mamaya may sakit siya. Bago umuwi ay sakalang dumating si Arman. Humihingal pa ito nang lumapit. Oh, bakit ngayon ka lang? Saan ka pa galing? Di ka man lang nagsabi kung may lakad ka. Hindi ko pwedeng ipaalam kung saan ako nagpunta para maharang ni Hadria. O ano naman ang kinalaman niya sa lakad mo? Nag-usap kami ni Annalisa kagabi. Pinag-usapan namin si Hadria. Pre, mangkukulam nga yung pamilya niya. Sigurado ako na ginayuma ka niya. Ano ba yan, pre? Di pa rin tapos yung issue na yan? Galing ako sa lugar na sinabi na Annalisa na dating tinirhan ng pamilya ni Hadria. Ipinagtanong-tanong ko sila doon. Ang sabi nga ng mga taga ron, mangkukulam ang pamilya nila. Kaya sila umalis doon dahil nabisto na yung kanilang ginagawa. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin, pre, kasi nasa ilalim ka pa ng kapangyarihan ni Hadria. Pero dumaan na rin ako sa albularyo at nanghingi ng pangontra. Kailangan mong isuot to, pre. Oo, ano ba yan? Kwintas, may dasal ito ng albularyo. Unti-unti raw nitong aalisin yung gayuma sa'yo. Kaya dali, isuot mo. Nako, mag-iingat ka sa kanya, pre, ha. Kapag sa tingin mo nasa panganib ka, alam mo naman ang bahay namin, puntahan mo lang kaagad ako. Teka. Naguguluhan talaga ako Ay, bahala na nga. Wala namang mawawala kung isusuot ko yung kwintas na ito. O sige, muwi na tayo. Sige, pre. Pero di na ako dadaan sa inyo, ha. O bakit? Pupuntahan ko si Annalisa. Ibibigay ko itong hinihingi niya. O ano naman yan? Pangontra din. Ay, nako. Bahala na nga kayong dalawa. Nagkakampiyan na kayo ngayon. Dati naman ayaw mo sa kanya. Ngayon, okay na kayo. Ayaw ko sa kanya para sa iyo. Pero mas ayaw ko namang makapag-asawa ka namang kukulam. Tara na nga. Bago pa sila makarating sa kanila, nakita nila si Annalisa na nasa gilid ng kalsada na parabang hinihintay talaga sila nito. Hinintuan ni Nardo ang babae dahil sinabihan siya ni Arman pagkatapos ay kinausap nila ito. Oh, bakit ka nandito? Saka bakit nakasweater ka pa? Ginaw na ginaw ka? Pwisit talaga yung babaeng yon. Palagay ko talagang kinulam niya ako Tingnan niyo namamanas na yung braso ko saka yung binti. Talaga? Patingin nga. Ew! Oo nga no. Ay nako, magpa-albularyo ka na para magkaalaman na. Mahirap magbintang. Baka mamaya ibang mangkukulam naman yung gumagawa sa iyo niyan, ha. Tapos ibinibintang mo kay Hadria. Ay nako, wala naman ako ibang nakaaway, no? Nasaan na ba yung pinahingi ko sa iyo sa albularyo? O eto, ipahid mo lang daw yan bago ka matulog. Hinintay mo pa talaga kami dito. Sabi ni tita kapag nalaman daw ng mangkukulam na kinokontra siya, mawawalan daw ng bisa ang pangontra. Ah, ganun pala yun? Paano pala itong kwintas ni Nardo? Kapag nalaman ni Hadria, di mawawalan din ito ng bisa. May alam ako mabisang pangontra. Ano? Isasama ko si Nardo. Aalis kami dito. Kailangan lang niyang maitawid sa dagat. Uy, itatanan mo kaibigan ko. Hindi pwede, no? Kung tawid dagat lang din naman, ako na lang gagawa nun. Ikaw, doon ka sa Alisander mo. Ang KJ mo. Uy, Nardo, mag-isip ka ha. Kapag nakapagpasya ka, puntahan mo lang ako. Ano? Inaaya mo ko magtanan? Nako, magagalit si Adriano. Gusto ko sana, kaya lang mas nakakatakot siya Grabe yung tumingin Sira ulo, papayag naman tong isang to. Wala nga talaga sa matinong pag-iisip to. Gusto sana kitang iuwi sa amin kaya lang sabi ng albularyo delikado. Pwede ka raw kasing patayin ni Hadria. Kaya ihatid muna kita sa kanya habang nag-iisip ako ng paraan paano kita itatakas. Ako nakaisip na nga ako, ayaw mo naman. Diyan na nga kayo, uuwi na ako. Hindi na dumaan si Arman sa bahay ni Nardo.
Naabutan naman ni Nardo si Adrian na naglalakad ng pabalik-balik sa sala. Kitang-kita nito ang pag-aalala sa mga mata ng babae. Sinalubong siya agad ng yakap at sinabi nitong sobra siyang natakot na baka hindi na siya uwian. Ha? Isa naman ako pupunta. Dito naman ako nakatira. Napangiti na ang babae at hinila na siya sa kusina para makapaghapunan. Habang kumakain sila, ay panay ang tingin ni Hadria kay Nardo. Hindi ito mapalagay. May kung anong nagpapabalisa sa babae. Nang hindi na ito makatiis ay nagtanong na kung may pinuntahan bang ibang lugar si Nardo. Wala naman. Saan naman ako pupunta? Hindi na kumibo si Hadria. Pagkatapos nilang kumain ay iniwan na ni Nardo ang babae sa kusina. Antok na antok siya na hindi niya maintindihan kung bakit. Pagkaligo ay dumiretso na siya sa kwarto para magpahinga. Naramdaman niya ang pagod at panlalambot. Kahihiga lang niya sa kama ay agad siyang nakatulog. Sobrang bigat ng katawan niya. Hindi niya alam kung natutulog na ba siya o dahil sa kakaibang pakiramdam ay katawan niya lang ang mabigat at ang isip niya ay gising pa rin. Maya-maya naramdaman niyang umiinit ang kwintas na suot niya. Parang napapaso ang kanyang dibdib. Parang baga ito na nakapatong sa dibdib niya. Pero hindi niya magawang alisin dahil hindi siya makakilos. Maya-maya ay may narinig na siyang mga tinig na sumisigaw. Matitinis ang boses ng mga ito. Pakiramdam niya ay nakapalibot yun sa kanya. Nanunuot sa kanyang pandinig ang mga tinig na yon. Nakaramdam na naman siya ng kilabot. Sinubukan niyang humingi ng tulong kay Hadria pero hindi siya makapagsalita. Doon na niya naisip na para siyang binabangungot. Pero ilang sandali pa'y narinig niya ang boses ni Hadria. Nasa tabi niya ito at dinig na dinig niya ang pag-usal ng dasal. Napaungol na siya dahil sa takot na kung ano ang ginagawa ng babae sa kanya. Pakiramdam niya ay inuurasyonan siya. Wala siyang magawa dahil hindi siya makagalaw. Nang hindi na niya maramdaman ang pag-init ng suot na kwintas, doon pa lang siya nakagalaw. Agad siyang dumilat at bumungad sa kanyang paningin si Hadria na nakaupo sa kanyang tabi habang tinititigan siya. Napabalikwas siya ng bangon. Anong nangyayari? Bakit ganyan ka makatingin? At saka, bakit ganyan na itsura mo? Hindi na pinakinggan ni Nardo ang sagot ng babae dahil nakatuon ang paningin at isip niya sa itsura nito. Makailang kurap ang ginawa niya pero hindi pa rin nagbabago ang itsura ng babae. Sabog ang mahaba nitong buhok. Nanlilisik ang mga mata. At ramdam na ramdam niya ang nakakapangilabot nitong aura. Para itong mangkukulam na katatapos lang gumawa ng ritual. Kagad siyang tumayo para iwasan ng babae. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya nang lumabas ng silid. Pumunta siya sa kusina para uminom ng tubig. Napatingin siya sa salamin na nakasabit sa dingding na katabi ng pintuan ng banyo. Gulat na gulat siya nang makita roon ang imahe ni Hadria. Mas nakakatakot ang itsura nito. Mukha ng halimaw ang tingin niya rito. Napalingon siya sa likuran para tingnan si Hadria. Nakatayo ang babae sa pintuan ng kusina at maayos naman ang itsura nito. Tinanong siya nito kung ano ang nangyayari at bakit siya biglang lumabas ng kwarto. Doon na rin niya naintindihan na sinasabihan siya nitong binabangungot kaya pilit siya nitong ginigising. Siguro nga binabangungot ako. Tapos, natakot pa ako sa itsura mo nung nakita kita. Mukha ka kasing bruha eh. At saka, bakit ka ba titig na titig sa akin nun? Sinigot ni Hadria na hindi siya ang tinitingnan nito kung hindi ang suot na kwintas. Tinanong pa siya kung saan yun nanggaling. Pagkatapos ay sinabihan siyang hubarin yon. Ha? Hindi pwede. Bigay ito sa akin ni Arman eh. May sentimental value ito.
Hindi ko pwedeng hubarin. Baka magalit siya. Umiwas na si Nardo kay Hadria para hindi na siya tanungin pa. Pero nang tumapat siya sa babae, hinawakan nito ang braso niya. Dinig na dinig ni Nardo ang bulong ng babae. Umusal ito ng orasyon na ibang lengguwahe. Pilit niyang inaalis ang pagkakahawak sa kanya at saka tuloy-tuloy na lumayo. Kumabog ulit ang takot sa kanyang dibdib at maya-maya ay naramdaman na naman niya ang pag-init ng kwintas. Hindi na niya yun makayanan kaya hinubad niya ito at itinapon. Ano ba klaseng kwintas yun? Bakit umiinit? Kusa ba yung nangyayari o baka kagagawan ni Hadria para hubarin ko? Wala na akong pangontra ngayon. Paano na? Napaiktad siya nang marinig ang boses ni Hadria. Tinanong siya nito kung bakit kailangan niya ng pangontra at para saan ito. Ha? Wala. Sa ano lang yon, sa mga elemento. Kasi napaglalaroan daw ako ng mga hindi nakikita eh. Nilapitan ni Nardo ang kwintas. Dadamputin na niya ito nang biglang kinuha ni Hadria. Kitang-kita niya kung paano yung dinurog ng babae gamit lang ang kamay. Parang nadurog lang siya na namuong asin. Magsasalita pa sana siya pero naunahan na siya ni Hadria. Sinabi nitong hindi na niya kailangan ng proteksyon dahil siya na mismo ang magbibigay nun sa kanya. Hindi na siya nakapagsalita dahil naunahan na siya ng takot. Hindi na rin siya nakatulog kaya lutang ang isip niya nang pumunta sa farm. O pre, parang wala ka na naman sa sarili mo ah. Ano ba nangyari? Ewan ko ba pre. Si Hadria kasi parang nakakatakot na. Ano? Paano nakakatakot? Basta, may mga ginagawa siyang nakakatakot. Nasaan yung kwintas mo? Dinurog niya pre. Ano? Imposible. Hindi niya yun mahawakan kasi sa oras na lapitan niya yun, mag-iinit ang kwintas. Yun ang senyalis na kailangan mo lumayo kasi nasa panganib ka. Mahawakan niya lang yun kapag hinubad mo. Kaya umiinit ang kwintas. Hinubad ko napapaso ako Nakto, iyari. Paano na yan? Hindi na tayo makakabalik sa albularyo kasi sabi niya, sa oras na mabisto ang pangontra na ibinigay niya, wala nang bisa ang mga susunod pa. Ganon? Paano yan? Hindi ko na alam. Tanungin na lang natin si Annalisa. Siya lang din kasi ang nagturo sa akin sa albularyo na yun Baka may iba pa siyang alam na paraan. Napatingin si Nardo sa gawing kanan kung saan may nagtataas ang mga saging doon dahil may nakita siyang babaeng nakatayo. Nang sipatin niyang mabuti, bigla na lang nagtago ang babae. Ha? Sino kaya yun? Parang may nagtatago sa sagingan Ha? Sino? Nasaan? Meron ba? Teka, sandali, titingnan ko. Uy, teka. Sama na ako. Dahan-dahan silang pumunta sa sagingan para tingnan kung sino ang nanunubok doon. Naghiwalay sila ng direksyon para masukol ang babae. Dahan-dahan silang lumapit hanggang sa mahuli na nila ito. Oh, Annalisa, ikaw? Ano ginagawa mo dito? Hinawakan ni Arman ang babae sa braso para hindi ito makatakbo. Bitiwan mo ko. Naligaw lang naman ako dito Ano? Naligaw? Bakit ganyan ang suot mo? Para ka may pinagtataguan. Nakahood ka pa. Paano mainit kasi ang sikat ng araw? Ano ba? Bitiwan mo ko. Ano tong dala mo? Bakit may manika kang nakakatakot? Akin na nga yan. Pakilamero ka talaga. Para saan ba yan? Manika naman kukulam yan May papakulam ka ba? O baka naman mangkukulam ka. Magtatanim ka ba ng kulam? Ha? Wala. Ay naku, diyan ka na nga. Dahil sa kuryosidad ni Arman, hinigit niya ang babae saka isinandal sa puno ng saging. Sinakal niya ito para paaminin. Hindi niya tinigilan hanggang sa umami ng babae na balak niya ngang taniman ng sumpa si Nardo para malipat sa kanya ang atensyon nito. Galit na galit si Annalisa kay Hadria
dahil ginamitan nito ng gayuma si Nardo para mapasailalim at mapasunod si Nardo. Nagsisisi si Annalisa dahil huli niya nang nalaman na mapera pala si Nardo, kaya naisip niyang agawin na lang ang lalaki sa pamamagitan din ng sumpa kagaya ng ginawa ni Hadria. Grabe na talaga kasakiman mo, Annalisa. Makuha mo man si Nardo, pero kapag nalaman niya yung totoo mong ugali, iiwan ka rin niya. Nagawa mo pa talagang gumamit ng itim na mahika, ha? Makuha lang yung gusto mo. Sandali nga. Ikaw nagpakilala sa akin sa albularyo. Huwag mong sabihing kasabwat mo siya. Peking albularyo ba yun? Yung kwintas, ginamit mo rin ba yun para makuha si Nardo? Mabuti na lang pala natuklasan agad ni Hadria yung balak mo, kaya dinurog niya yung kwintas. Ano? Kaya pala hindi na tumatalab yung ginagawa namin dahil sa babaeng yon. Namumuro na talaga siya. Oy, bakit? Kilala mo ba talaga si Hadria? Ilang beses ko na napapansin na galit ka sa kanya. Kung makabawal ka na pagkatiwalaan siya, parang matagal mo na siyang kilala. Oo, kaibigan ko siya since high school. Kaya alam kong mangkukulam siya. At palagi na lang niyang kinokontra yung gusto ko. Uy, ano naman ang kinalaman ko sa problema niyong dalawa? Kung nakinig lang siya sa akin na ipaubaya ka niya, hindi sana ako magbabayad ng ibang mangkukulam para lang labanan siya. Kaso, ibinalik niya sa akin ang lahat ng orasyon. Buwisit talaga siya. Ibig sabihin mula umpisa, ikaw na ang may kagagawa ng lahat? Pati mga nangyayari sa yung sakit na yan, ikaw rin ang may gawa at ibinalik lang ni Hadria sa'yo? Napakasama mo talaga. Lahat na lang ba ng lalaking may pera gusto mong mapasayo? O anong nangyari kay Alexander mo? Bakit hindi lang siya yung kulamin mo? Buwisit na yun, manloloko. Pamilyado na pala. Kaya pala. Kaya si Nardo naman ang tinatarget mo. Ay nako, Annalisa, magbago ka na ng buhay. Walang patutunguhan yung buhay mo kapag lahat dinadaan mo sa masasamang balak. Hindi madali ang pag-asenso at hindi mo yun makukuha sa ibang tao, no? Magsumikap ka. Huwag mo nga akong pangaralan. Hindi mo alam ang naging buhay ko. Oo nga, pero kung ano man ang nangyari sa'yo, huwag mong idadama yung kaibigan ko. Huwag mo siyang gagamitin sa kasakiman mo. Di mas mabuti pa palang mapunta siya kay Hadria kaysa naman sa'yo. Ay naku, umalis ka na nga. At huwag ka nang lalapit sa amin, ha. Dahil kung hindi, sasabihin ko kay Hadria na patayin ka na lang sa kulam. Pagkasabi noon na itinulak na ni Arman ang babae. Pagkatapos ay hinatak na niya si Nardo na natutulala na naman sa mga nangyayari. Litong-lito siya pero hindi niya alam ang gagawin. Nang makauwi na sila, dumaan si Arman sa bahay ni Nardo at kinausap ng masinsinan si Hadria. Alam na namin ang totoo, Hadria. Napaamin na namin si Annalisa kanina. Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko. Totoo bang ginayuan mo kaibigan ko? Ilang segundo ring nanahimik si Hadria bago ikwento ang lahat. Sinabi niyang mula nang dumating sila sa lugar na yon ay nagustuhan na niya si Nardo. Pero dahil sa madilim nilang katauhan, mas pinili niya na panoorin lang ang lalaki buhat sa malayo. Wala siyang balak na gawa nito ng masama. Pero nang malaman niyang nakagusto si Nardo kay Annalisa, mas sinigpitan niya ang pagbabantay. Ayaw niyang mapunta si Nardo sa kaibigan niyang pera lang ang habol sa lalaki. Labag man sa loob niya, ang panggagayuma lang ang naisip niyang paraan para ilayo si Nardo kay Annalisa. Pero nararamdaman niyang gumagawa ng itim na mahika si Annalisa para makuha si Nardo, kaya kinukontra niya ang mga yon at ibinabalik sa kaibigan. Hanggang kailan mo naman balak gawin yung mga yan? Kung talagang mahal mo ang kaibigan ko, alisin mo na ang mahika mo sa kanya at hayaan mo siyang mamilit magpasya kung ano talaga gusto niya. Hindi ka rin naman magiging masaya kapag ang taong mahal mo minamahal ka lang dahil kinokontrol mo siya. Tingnan mo siya ngayon, no? Wala na siya sa katinuan. Hindi naman siya dating ganyan, Para lang siyang manika na sumusunod sa amo niya. Dahil masigla siya noon, pero ngayon, lagi na lang siya nakatulala. Pwede ba? Ayusin mo na ito bago bumalik yung mga magulang ni Nardo. Kapag nalaman nila ito, hindi ko alam kung ano mangyayari sa'yo. Sabihin na nating
pinoprotektahan mo lang ang kaibigan ko mula kay Annalisa pero mali yung paraan mo eh. Ako rin naman, ayaw kong si Annalisa maging nobya ni Nardo. Pero ang huling desisyon, nasa kanya kasi. Tumango na lang si Adria sa mga sinabi ni Arman. Tumulo pa ang luha niya dahil alam niyang kapag inalis niya ang gayuma, mawawala na rin si Nardo sa kanya. Pero sa kabila nun, nangako si Adria kay Arman na itatama na niya ang kanyang nagawa. Para sa ikabubuti ni Nardo. Kinabukasan, nang gumising si Nardo, siya na lang mag-isa ang nasa bahay. Hinanap niya si Adria sa buong bahay pati sa bakuran pero hindi na niya ito nakita. Nang dumating si Arman, kaagad niya itong tinanong. Pre, nakita mo ba si Adria? O bakit mo naman siya tinatanong? Di ba kayo yung magkasama dito sa bahay? Gumising kasi ako, wala na siya. Mabuti naman. Anong mabuti dun? Iniwan na ako ng asawa ko, pre. Hindi mo naman yun asawa, pre. Kung umalis siya, dahil yun sa tamang desisyon niya. Hindi, pre. Samahan mo ko. Baka umuwi lang yun sa kanila. Ano bang nagawa ko? Bakit siya umalis? Nagalit ba siya sa akin? Bakit? Ano? Balak mong sundan? Bakit? Hindi pa rin ba naalis yung gayuma niya sa'yo? Ano bang gayuma yung sinasabi mo dyan? Tara na. Baka mamaya tuluyan na yung mawala. Dali-daling lumabas ng bahay si Nardo at sumunod naman si Arman nakakamot-kamot lang sa ulo. Mabilis na pinatakbo ni Nardo ang motor para mabilis na makarating sa bahay ni Hadria. Pero pagdating nila doon, wala ng tao sa bahay. Iniwan itong nakatiwangwang. Pre, umalis na sila. Saan ko sila hanapin? Paano na to? Hayaan mo na. Kung nakatanda na naman kayo magkikita pa rin kayo. Pinuntahan din ni Nardo si Annalisa para itanong kung saan pwedeng pumunta ang kaibigan nito, pero ang tiyahin na lang ang naabutan sa bahay. Sinabi ni Aling Diling na lumuwas na raw ang pamangkin sa Maynila at hindi na ito nagpapigil pa. Nakakainis naman oh. Bakit ganun? Nagugustuhan ko na si Adria Nawala pa. Kasalanan ko ba yun? Sabi ko lang naman alisin yung gayuma sa'yo Hindi ko naman sinabi na magpakalayo-layo siya. Bakit kasi ang hilig-hilig nila sa ganun? Yung kapag nabubuko na sa ginagawa aalis at magtatago. Ay nako, hayaan mo na yun pre. Di ka rin naman bagay sa mangkukulam na family. Hayaan mo, maghanap na lang tayo ng mga babae. Lumayo-layo rin tayo sa lugar na ito para makahanap tayo ng para sa atin. Huwag mo nang abulin si Adriano kasi desisyon na niya yun. Okay? Alam mo, mabuti pa, inom na lang tayo. Ay, kasalanan mo yata to pre. Bakit na naman? Kasi, panay kahad lang. Minsan naisip ko na tuloy. Baka mamaya ayaw mo talaga ako makapag-asawa Baka mamaya ikaw ang gusto mo mapangasawa ko Sira ulo. Ako na nga itong nagmamalasakit, ako pa itong masama. O sige, mula ngayon bahala ka na sa buhay mo. Ito naman, bilis magtampo. Ganyan ba talaga kapag nabibisto? Sira ulo. Naku, makauwi na nga lang. Uy, walang uwian, magiinom pa tayo. Sama mo ko no, broken ako ngayon. Kasalanan mo to kaya maglasing tayo. Ay nako, sige na nga. Basta libre mo Kailan ka ba naglabas ng pera? Mas mapera ka naman kasi. Kaya huwag ka nang umangal no, tara na, doon tayo sa tindahan. Bilhin natin lahat ng alak nila tapos ubusin natin ngayong gabi. O sige, sabi mo yan Nagpakalasing ang dalawa hanggang sa makatulog. Kinabukasan, gumising silang parehong masakit ang ulo at katawan. Kaya hindi sila nakapunta sa farm at natulog na lang sila buong araw. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento.